I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako po, binawi po ang second na impeachment laban kay Sara Duterte. Oh my goodness, ano ba talaga? Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, March 1, 2026. Shout out guys. Bakit naman ganun? Binawi. Ano kaya ang dahilan? Nako, kakaiba ito guys. Ano ba? Sabi po ng News 5. Para kumpleto detalyado, basahin po natin. Okay mga kababayan, para malaman natin ang katotohanan. Agay, sabi dito guys, sinabi dito, Tindig Pilipinas, babawiin ang reklamo versus BP Sara. Agay, patay tayo dyan. Babawiin ng Tindig Pilipinas ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip ay susuportahan ang ikatlong reklamo na hinain ng mga religious group at abogado. Ayon sa grupo, layunin nitong pag-isahin ang suporta upang mapabilis ang proseso sa Kamara at maiharap agad ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Oh, yun naman pala winidraw ang pangalawang impeachment. Siguro baka maproseso or matagal. So itong Tindig Pilipinas gusto madaliin na, no? So bali suporta na sila doon sa third na impeachment complaint, diba? Kasi sabi diyan guys, ayan binawi nga yung ikalawang impeachment laban kay Sara. Sa halip ay susuportahan ang ikatlong reklamo na hinain ng mga religious group at abogado. Ayun, para nang sa ganun mabilis. I-withdraw yung second na complaint sa impeachment laban kay Sara, pero it doesn't mean ay i-withdraw na lahat. Kumbaga parang ang dating, no, susuporta sila kay Sara. Hindi po, withdraw nila na yun para mabilis ang proseso. Dito na lang po sila susuporta sa ikatatlong reklamo na hinain ng mga religious group at abogado. O yun, get nyo ba guys ang ibig kong sabihin? Ganun pala, akala ko nag-withdraw sila na talaga ng tuluyan. Tindig Pilipinas ang nag-withdraw mga kababayan sa pangalawang impeachment laban kay Sara Duterte. Agay, ayan na. So susuporta sila sa pangatlong impeachment complaint. Agay, nako po. Alam nyo guys, may sinabi dito si Sara Duterte. Medyo tawag dito, medyo nalulungkot siya. Actually, umiyak siya Sabi dito guys, Emosyonal si Vice President Sara Duterte sa pag-alala sa mga nagawa niyang desisyon sa politika sa kanyang pagbabalik sa kanyang hometown sa Davao City. Dumalo si Duterte sa pagtitipon ng Philippine Association of Local Government Accountants kung saan siya nagpasalamat para sa pagkakataong magbigay ng talumpati at makabalik din sa Davao City. Nagbalik tanaw din si Duterte sa kanyang naging desisyong tumakbo sa pagkapangalawang Pangulo at kung ano ang posible anyang nangyari kung lumaban na lamang siya muli sa pagkaalkalde ng lungsod ng Davao. Dagdag pa ni Duterte, iba rin ang pakiramdam na makauwi at makatulog sa sariling kama. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall, kaniyan ito, and nakainuin ko akong kaugalingon na nakaganina, nakahuna-una ako sa ako ang kaugalingon, o sa kahaon
Siguro naisip niya, ang hirap pala ang naging sitwasyon niya ngayon. Siyempre, daming issue Sabi niya nga, sana kung naging tumakbo siya dapat sa pagiging alkalde nung panahon na yun. I think kung tumakbo siya sa pagka-alkalde nung panahon na yun, baka itong mga issue niya ngayon, baka wala, no? Hindi po siya mai-impeach, di ba? Alam nyo, hindi naman reason yun. Kahit anong posisyon na tumakbo ka, mataas man o local, national o man o local, mga kababayan, nasa sayo naman yun kung paano mo i-handle ang sarili mo or paano mo gampanan yung posisyon mo bilang vice presidente. Kung mabuti kang politician, for sure hindi ka masasangkot sa mga issue, di ba? Kung talagang matino ka na isang politician, di ba? Dapat naging maingat sana siya. Kung naging maingat siya at malinis ang kanyang pagkatao at nagtrabaho ng mabuti, di hindi sana siya nasasangkot sa anumang issue tulad yan. Mai-impeach na po siya. 'Di ba? Wala naman problema 'yun Kahit na sa local ka or national ang posisyon mo, kung talagang manggaling ka mambabatas, hindi mo hayaan masasangkot ka sa anumang masamang gawain. 'Di ba? Minsan kasi porke nasa mataas na posisyon ka, ang ibang tao kasi inaabuso yung kanilang mga yung posisyon nila, ginagamit nila yung posisyon nila para lang makapag gagawin yung gusto nila. Parang gusto nila sila ang batas, parang ganun no? So I think mayroon siyang pagsisisi sa ginawa niya. Kung naging sabi niya kasi what if naging na lang daw siya, lumaban sa pagka-alkalde nung panahon na yun. I think nung 2022. Hindi na lang siguro siya na magiging vice presidente. Alam mo naman guys, pag vice presidente ka, national na yan, lahat ng tao nakatutok sa'yo. Kaya kung mahina lang ang mo, yung kalamnan mo, talagang hindi mo kakayanin. Mahirap ang maging isang politician, talagang dapat handa ka. Pero ang pinaka-importante dito, pag ikaw isang politician, dapat malinis ang pagkatao mo. Tulad kay PBBM, tingnan nyo si Pangulong Marcos Jr., left and right, ang pagbibintang sa kanya. Pero ano ang nakikita nyo kay PBBM? Nagiging matatag siya Hindi siya nagpapa-apekto kaya. Bakit siya magpa-apekto? As long as wala siyang ginawang masama, malaya siya na makapagtrabaho. Kampante siya. Kasi wala siyang nilabag na batas Ito si Sara Duterte. Alam niyo naman ang issue dito. Kaya siguro ganun. Ako sa kanya, much better. Bumalik na lang siya sa Davao. Tumakbo na lang siya doon. At mag-resign na lang siya bilang vice presidente. Talagang masasabi ko guys, hindi po mananalo yan. Ngayon pa. Ngayon pa. Paano yan kung ang ibig sabihin, ngayon pa, ang dami ng issue ang binabato sa kanya. Tsaka isa pa, ang tanong, makakatakbo kaya siya sa 2028? Paano yung kung ma-impeach siya? Paano yun? Yun ang tanong. Kaya kung ako sa kanya, mag-resign na lang siya, much better. 'Di ba? Sa pagka-vice presidente, para may siya, ibig sabihin, para may chance siya na tumakbo sa mga higher position or sa local. Kasi sabi nga, 'di ba, pag na-impeach siya, parang hindi na siya makakatakbo talaga. Naku po, ayan nang sinasabi natin. So, ano po ang kapalagayan nyo, mga kababayan? Ang pinakamatindi dito, nadagdag sa sa impeachment complaint. Ito, ayan, sinabi po ni Attorney Redon dito, mga kababayan. Sinabi ni Attorney Redon dito, mga kababayan. So yun guys, sabi ni Attorney Redon dito, ayan oh my goodness. Ayan bagaman matagal na bago patawag bilang testigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makikipag-ugnayan ang Kamara sa Bureau of Jail Management ang Penology, which is ang BGMP, para masiguro ang seguridad ni Ramel Madriaga. Ayan seguridad ni Madriaga, prioridad ng Kamara
sa pagsisimula ng impeachment proceeding. I think Congress will have to coordinate with the court and the BJMP para masecure po ang safety ni Mr. Madriaga na kapag ho invited to the house, he can actually in fact attend the proceedings. Ito ang lalong magdidiin kaya Sara Duterte guys. Nako, delikado tayo dyan. So, dapat lang, di ba? Dapat lang talaga. Kailangan, safe na safe ito. Protektado si Madriaga kasi nanganganib talaga ang buhay niya. Hindi natin alam. Ang mga tao, kaya siyang kitilin. May kapasidad ang mga taong kitilin siya. Marami siyang nalalaman Kaya isa yan sa mga na nilalaman ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya abangan po natin yan. Talagang nakasubaybay po tayo mga kababayan. So, well, ganyan talaga ang buhay, di ba? Pag gumawa ka ng kabutihan, siyempre, maraming blessing. Maganda ang pasok ng bawat taon sa buhay mo kasi gumawa ka ng kabutihan Pero pag gumawa ka ng kasamaan, asahan mo po yan. Huwag kang mag-expect na maligtas ka. Pag ang batas ang uusig, siguradong utas ka talaga O kaya yan, si Sara Duterte. Parang ang dating nagsisi siya na tumakbo siya sa pagka-vice presidente, hindi niya alam pala na ganun kagulo or kasalimuot. Pero hindi po reason yun. Nasa kanya na po yun paano niya i-handle ang kanyang pagkatao or paano niya gampanan ang kanyang tungkulin bilang vice presidente or bilang sekretary ng DepEd. Na sana naging maayos ang kanyang pamumuno. Di ba? Hindi kumbaga hindi careless whisper nga, hindi pabaya. Ang daming issue laban sa kanya Kaya yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Kaya abangan po natin itong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Malapit na yan. Naks naman. Sino excited? Siyempre tayong lahat. Except ang mga DDS. Talagang malaking dagok sa pamilya niya yan. Like for example, di ba? Ang papa niya matuluyan na makulong. Tapos siya makulong. Anak ng kwago. History po yan. Di ba? Pambihira ang ganung klaseng mga guys, karanasan sa buhay. Pero dahil ito kilala, ang mga Duterte, lalo na ngayon, di ba? Kasaysayan ng Pilipinas po yan. Hindi natin malilimutan ang mga ganyang mga issue. Di ba? Sino ang gumawa ng issue? Sila din naman. Di ba? Kasi nagpabaya sila. Hindi sila marunong mamuno. Di ba? Walang sino mang sisihin dito. Wala. As in wala. Sila mismo ang gumawa sa sarili nilang issue para mailagay sila sa history, sa kasaysayan. Di ba? Ang laking dagok sa kanila yan, guys. Makulong si dito, matuluyan si Digong makulong, matuluyan si Sara ma-impeach, wala na. 'Di ba? So, ganun talaga Gumawa tayo ng kabutihan, mga kababayan. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. At sa mga blessing na ibinigay sa atin. Sundin natin ang 10 utos ng Diyos. 'Di ba? Bawal kumitil, bawal mga lunya, mga bit or magnanakaw, lahat. Yun dapat Kumbaga mayroon tayong sinasandigan para gumawa ng kabutihan. Iwasan ang 10 utos ng Diyos. 'Di ba guys? Biblical po 'yan. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. Komento kayo kung anong masasabi nyo. See you again on my next upload. Inulit talaga. Follow me and likes guys. Thank you guys. Bye. And babush. God bless Philippines. There's more. Bye guys.